Dunay usa ka tawo tingali wa kaniyo mailhi apan siya daw sama igsuon ang gikamit sa Dios nga nitapli sa mga propesiya nga matuman ang iyang paglubong o pagkabanhaw ingon man ang pagbuhi niya balik. Kinahanglan makumpleto nimo ni igsuon nga sugilanon para mahimo kumpleto ang panabot nimo. Malipay ka ba nga kung putol ra ganing istorya murag hangin kaayo o as nun sa ending, pero igsuon gitapos niya ang saktong pagtapos sa diha nga sa gilubong nabanhaw siya o buhi siya hangtod karon. Amen. Mo ni ang tibok nga istorya, siya namatay. Dapat kung ikaw sumusunod ni Kristo, ikaw mituo nga siya namatay. Kaya ang kamatayon kini resulta paglubong o way pagkabanhaw kung wa pud siya namatay o gilubong. Kini bitaw istorya nga dili kompleto, pingis. Nga usa ka istorya magigsunan di mo mapingis kini. Okay? Ang miga ni senyorita nga si Argentina nga taga Youngstown wa mo duty kay holiday. Yes? Kompleto ang istorya. No? Makita niyo nga, pag mo ingon nga, wala mo duty. Ano ka to? Basig na hubog. Dili. Wa mo duty kay holiday. Muna makaigsunan, ang tinuod nga nitabo sa kamatayon ni Ginoong Hesus, nahimong dining holiday alang kanato. Usa ka sa ulugan selebrasyon, pero ang sayok uban dito man sa mga bakasyon ang selebrasyon. Dapat dili sa bakasyon, panahon nga ni sa Kurisma, dili ta ang lumba paingon sa mga isla, dinhita sa simba. Amen. Muna saktong bakasyon sa kalan. Amen. Kaya sa tinuod lang, alipay ka kadali, kumadto ka mga isla, mga tourist spot, pero tungod sa mga lisod nga mga biyahe o pantalan, murag haggard ka pag-uli. Murag wa yapon ka pagkapahulay. Ang nindot igsoon, congratulations atong dinhi sa Biyernes kay mo na saktong holiday. O niya dayon, uban pa yun, advance pa yun, nag-mission trip. Okay? Holiday ka po na, usa ka holiday nga may katuyuan. O niya dayon, naghimo pa yun ta sa niining mong selebrasyon. Kompleto, holiday. Amen. Holiday, usa ka bakasyon sa atong kalag. Muna yung nindot mag-ibig. Salamat nga wak mo magpuna-puna sa dagat. Kay basit o niya mga lumos mo, wak pa mo kadawat ni Kristo. Kinahanglan nga ang atong unahon mao ang Ginoo. Kining sugilanon may tungod ni Jose nga Arimatea. Amo no familiar ba mo niya? Kini siya usa ka sikreto nga tinun-an pero isog. Kay sa paglubong ni Hesus, ni kompleto siya sa sugilanon. Kung sa pultahan pa siya ang bisagra, kung ang kakasabot patanon ng bisagra, tanawa ang picture, makailangan ni Ana sa inyong balay, imposible po ng inyong pultahan, why bisagra, kung sa mana siya, taklog-taklog ra, dilik na agi na siya bisagra, hinges ang ining sana, na hinge, maunay mo tapli, ngadto sa lahi, nga dagan sa sugilanon, kining rule ni Jose nga Arimatea. Kinsa man siya, unsa man siya, o unsay bahin niya, mahitungod sa paglubong sa Ginoo. Niadtong panahon na, kung ang tao gani, mamatay dito sa cross, kay mao man ang ilang capital punishment sa una, pasaktan na dito tuhik-tuhikon o kanang kanon sa mga uwak o mga raven or mga vulture. Pero lahit ang kamatayon ni Jesus kay ipanagna ng daan, siya gyud ilubong. Amot o naabay record na katong kawatan ni Lubong po. Katong abay bitaw niya, duha man to, nagisintensyahan. Nganong giuban magit siya? Ang uban man yun, para di po tingaw si Jesus, doon na siya ka-istorya. Nag-istorya ba yung punto sila? Pero makaigsunan, makita ni mo, lahit ang iyang kamatayon kay dunay paglubong. Normal na ito makaigsunan, dahil mamatay, ilubong yun, labi ng pakitaan. Huwag nang makitaan mo ng sorry na lang, di malubong, kaya saan man ito paglubong? Hindi man ito makitaan. Muna makaigsunan, dunay katuyuan ang iyang kinabuhi ni Jose nga Arimatea. Bisan pa, ug wala siya mailhi sa sinudanan, ingon nga disipulo.
Wala siya sa 12, wala siya sa 70, wala siya sa inner circle, sekreto ra ang iyang pagka-disipulo. Dili kay siya klaro. Unsay katuyuan, ang iyang paglubong nagapamatuod nga siya gayon namatay. Niadtong Diri Santo daghang mga Kristohanong simbahan nagsaulog sa kamatayon tungod kay magini mahinungdanon ingon nga bayad sa atong kasalanan kinahanglan gid siyang mamatay ug ang iyang kamatayon gani ato usab nga iproklamar. Kaya diha sa unang Korinto 11:26 ato ning gisgutan atong Bernes mahitungod sa pagkalawat o communion. Kaya sa matag kaon ninyo ni ining pan ug matag inom ninyo ni ining kopa isangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-ani. Importante. Kaya isangyaw isugilo nato ni ang iyang kamatayon nga siya namatay. Nagpagawa na bata sa iyang kamatayon. Tinuod din lang ito insaktong pinsa kay tao may gabuot anak pero at least naman sa usa ka tuig nagsaulog bata. Himo na tong tradisyon ng mga simbahan musaulog ta o Biyernes Santo. Hindi man na makaplagan nimo sa Biblia, but the essence, the spirit of the letter of the word that we should celebrate atong sa ulogon, handumon ang iyang kamatayon. This naman atong Biyernes Santo. Tingali ba ninyo dos tarik-tarik, piyag-piyag, tuwa tingali sa trabaho nga kalibutanon, wa kita mo gahin apan nahinungdanon sa giingon sa Biblia atong isangyaw ang iyang kamatayon pinagi sa atong paghandom. Ang sa kapagi nga atong gihandom igsoon ang panagkatigom uban ang pag-ambitay, pag-ambit sa itawag nato communion. So sa sunod na communion ayon si Piyata igsoon mag-announce katong communion importante na kasi ihagi proklamar nato yung kamatayon, giproklamar nato yung kadaugan ug ang iyang kadaugan ato usab nga kadaugan palakpakan nato ang Dios. Amen. Kaya ang iyang kamatayon ni secure sa iyang paglubong ug ang iyang paglubong nagpamatuod sa iyang pagkamatay o ingon man usab nagpamatuod nga siya adunay gahom ang siya mismo patok sa kamatayon. Nganong importante man ang kamatayon ni Jesus. Siya nga itong huli-huli sa imong o sa akong dapit sa paglukat ka na ito o paghalad sa iyang kaugalingon. Di man ta makaluwas sa atong kaugalingon. Doon ay niluwas alang sa atong dapit sa atong bahin. In our behalf, there's someone who died on the cross. Aron sa paglukat, ingon pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon para diha kaniya mapahamtang ang kapumot sa Dios diha sa iyang kamatayon. Kita unta amo sa pupo mahagukan sa kasugo o kapumot sa Diyos at di paigo o ato lang kamatayon. Do na yung kamatayon nga dawaton, the only currency that God will receive for the salvation and forgiveness of sin, kamatayon ni Jesus. Na bisag unsa ako nimog sakripisyo, di pa na makapatag o pasaylo ang sakripisyo ra ni Jesus. Kaya siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala o dili lang kay ang ato ra kundi ang mga sala usab sa tanang mga tao. 1 Juan 2:2 na kumpleto igsoon pinaagis ang kamatayon ang hulagway sa kadaugan. Di ka ba gusto nga kumpleto nga kadaugan? Igo o kontento na balangga ni ining imong kadaugan ginagmay gusto sa Dios kay bulong ang kadaugan nga dinagko. Amen. Kung nagtabira kung nagbinignit ka itong Biyernes Santo na anatanan ay kamote, na lumpia, na kape, na ay pilit o na ay asukar. Usa na lagi kulang. Ganahan ka, way gata. Binignet ka, way gata. Oy, at itong Biyernes Santo ng luod kuno ang lubi. Busa, isapot siya kay wa. Muna uban wa ka binignet. Kay way lubi, mahal kay ang lubi. Magkaigsunan sulahi. Binignet ka, way gata. Amo to ganahan ka. Magkaigsunan. Di ba? Munang importante nga ang atong handumon ang iyang kamatayon kay kini mo kompleto sa ulagway sa atong kadaugan. Kung naanak nimo, kontento na ka. Kaya nga naman, ang iyang kadaugan, atong kadaugan. Ang iyang kamatayon, atong kamatayon, pero sa diyang namatay siya na banaw, ato po ng pagkabanaw, ngadto
sa pagkong kinabuhi. Balagpakan na ang Diyos. Amen. Di sa mga nalipay nga siya nakaangkol pagkong kinabuhi ni Kristo. Magkaigsunan, matilawan nimo ang talag sa ugad-ugan basta kailan tinuoray yung kang nakasinati sa kaluwasan. At ta sa sugilanon magkaigsunan nga ni kompleto na ini. Kini nga maong sugilanon, mahitungod ni Jose Arimatea. Si Jose Arimatea magkaigsunan, taga Arimatea. Kaya din niya apelido, pero tagara niyang gisumpay sa ngalan. Ganito, kinintanaw ni mo sa mapawalay Arimatea. Meaning to say, unknown. Meaning to say, is a mysterious man. But, there's a record kung kinsa ni si Jose, Joseph of Arimatea. Nga usa ka tinahod nga sakop sa Sanhedrin o nagpaabot usab siya sa gingharian sa Dios na nahas sa pagkatao pag-adto kang Pilato o gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Marcos 15:43. Si Jose nga taga Arimatea usa ka maayong sakop sa labang hukmanan nga wa muuyon sa ilang gibuhat nga paghukom. Nangayo og permiso kang Poncio Pilato aron ipahiluna ang lawas ni Jesus sa lubnganan sa dili pa magsugod ang adlawng ipapahulay. Pasayloa kami. Kisunod lang namo ang lawas sa among Ginoo. Padayon ka mo. Apan, kapit na ang adlawng ipapahulay. Makato ang hinubay makaigsuonan sa unsang agiha nga si Jose nga taga Arimatea nakapananghid sa kang Poncio Pilato nga unta siya sakop man sa Sanhedrin o usa siya ka Pariseo. Kini manggod ang mga Sanhedrin mo ni sila ang gitawag nga ecclesiastical and judicial body nga mo himo sa usa ka paghukom. Sa diha nga gihukman o gihusay nga angay bang patyon si Jesus, siya ang nagdumili. Giingon dito sa Biblia, wala siya muuyon. Nga taliwala sa iya makauban, daghan ang miingon nga angay siyang silutan, siya radyot ang wa magasugot ni ining sintensya ni Ginoong Hesus. So kini siya tinahod nga sakop sa Sanhedrin. Kung naalain kinaiya niya nga nakita ni San Marcos nga dito nag-ingon nagpaabot usab siya sa gingharian sa Dios. He expecting the prophecy will be fulfilled pidha sa diha nga siya igsuon naga tan-aw ni ining maong paghusay o sa dihang namatay si Ginoong Hesus nangisog gayud siya pag-adto ni Pilato aron pangayoon niya ang lawas ni Jesus. Kini mao usa ka kinaiyahan ni Jose nga taga Arimatea kan sa membro sa inila nga grupo apan wala makapapugong kaniya ang konviksyon nga nituo siya nga dunay bahin o dakog kabahin si Ginoong Hesus sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Si Jose nga taga Arimatea usa ka dato warahan gani ang iyang lubnganan maoy gigamit
nga iya untang giandam ug ang iyang lubnganan dili lang igsuon kay bangag usa kini ka kuweba nga kinulit dito unya dunay mga artistic nga mga carvings nga matawag ta nga kung sa ato equivalent sa mausoleum. Ang mausoleum kasagaran magkaisunan 250,000 until 2 million ang gasto. Murag yun do balay. Pero magkaisunan kining iyang pagpaabot sa gingharian dili lang ingon nga naghuwat kun dili sunod siya kasing-kasing mituo gayud siya nga iya kining maangkon o iya kining jagakus nga wa gyud pugong-pugong kining maong gingharian sa Dios. O dako ang iyang pagtuo kaduli kabahin ang Ginoo ni ining maong pagpakunsad o pagsugod ni ining maong gingharian. Si Jose nga taga Arimatea dunay maayong dumog, maayo ang iyang maayo ang dumog niya atubangan sa iyang katilingban. Inila dato o influensyado kayo nga tao. Ato nang mapamatud-an gikan sa pulong sa Ginoo diha sa Mateo 27. Niya pagkahapon may miabot nga usa ka dato nga tao nga taga Arimatea. Jose ang iyang ngalan o tinun-an usab siya ni Jesus. Timan-i tinun-an usab sa ni Jesus. Wala malakbiti apel sa 12 pero makaigsunan nag-ingon si Mateo nga dinun-an usab siya ni Jesus. Ato makitaan nga si Mateo usa ka empleados DIR, tax collector. So naibalo siya kinsay mga dato sa Israel. Usa dunay credibility ang iyang pag-ingon nga kini dili lang usa ka Sanhedrin o usa ka Pariseo. Dato ni mostly Sanhedrin ang pinakadato sa judicial body kung sa ato pa mga senador. Kung igo-igo lang ang pagkadato nga dili milyonaryo lang congressman. Pero makaigsunan si Matthew nakahibalo sa San-En, nakahibalo siya sa unsa kadato ni si Jose nga taga Arimatea. Makita nato iyang pagkadato wa makapapugong sa pagsunod sa Ginoo, pero sekreto o tago. Sa unsang paagi nga sekreto o tago makaigsunan dihang ni Jose siya radyon ang wa mogoyon o sa dihang namatay nanagan ang mga public disciples pero siya nga tago nga disciple mauray ni hangyo og nangangas kang Pilato pangayuon ako ang iyang lawas. Ang uban gusto mo ban Ginoo basta kay dunay lihok sa Dios pero makita nimo nga way lihok di na mosunod sa Ginoo. Ni ay ta usa ka taong disipulo sa tago apan nangahas bisag wa na mabuhat ang Ginoo sundon gyapon niya ang Ginoo. Karon pangutana kung wa na ba'y panalangin imong madawatan mosunod ka ba gyapon sa Ginoo? Mao na makigsunan siguruhon nato ang pagsunod nato dili lang sunod-sunod apan tinuod gayot nga pagsunod gayot sa Ginoo. Si Jose nga taga Arimatea maayo og matarong nga tawo. Maayo iyang motibo, maayo iyang kasing-kasing o wala sa igsuon maghuwat nga mahimong ayha na o mabanhaw apan mismo sa kamatayon siya nagatan-aw nga kining iyang dituuhan mabanhaw gayon. Iwas hiyag kang Santa da sa Biblia sama sa atong giingon sa ilang desisyon o aksyon. Apan kini si Jose nga taga Arimatea makaigsunan ingon nga tinago nga disipulo sa Ginoo ni nga nangayo sa lawas. Nangayo siya sa paagi nga mahimong mahatagan niya bisan sa katapusan makita niya ni kalibutan ang usa ka maduganon nga paglubong, an honorable burial. Kahit kaniadto lagi sa kong giingon pasagdan raman ang mga kriminal o si Jesus giisip man nga kriminal gitipon siya sa mga kriminal mga kaigsunan isilutan siya nga daw kriminal apan gipasidunggan siya sa usa ka disipulo nga way ko kahadlok nangayo sa lawas kung itagaag pasidunggan mga paglubong. Makita nato makaigsunan nga kini si Jose nga taga Arimatea dili ilado kaayo sa panahon nga makita nimo diin asa si Jesus apan sa tago mituo gayud siya o gibuhat niya sa dayag ug unsa ang iyang gituhuan. Kung ikaw tago lang nga disipulo di gani ka makita sa training pero makita
sa daya nga tunay kay gibuhat para sa Ginoo magkaigsunan malipay ang Ginoo. Pero wa magpasabot nga dito mo apil o training o vision, pero magkaigsunan masulayat ang resulta sa imong pagtuo kung dunay aksyon. Human ni adto miadto si Jesus, si Jose nga taga Arimatea kang Pilato. Sa laing pagkasulti magkaigsunan sa John chapter 19 verse 38. Kato kang Mateo o kang Mark. So tanang gospel, almost all the gospel including Luke do not account sa pagmahitungod ni Jose Arimatea. 3 witnesses, that's enough. 2 witnesses is enough. 3 witnesses is more than enough. But these witnesses upat na sila tinuod gid nga dunay Jose nga taga Arimatea. Sa John chapter 19 verse 38 mao ni ang giingon. Humani adto miadto si Jose nga taga Arimatea kang Pilato kanang nga magpamahimong tuktan siya nga kuhaon na patay lawas ni Jesus dito sa cross. Kini si Jose usa ka tinun-an ni Jesus apan sa tago lang. Basig online na siya estudyante. Dili ni mo mailhan sa face to face. Dili ka tingali ang iyang paagi nga makatuon siya maminaw ra tong mga sumusunod unsa na puy gitudlo niya. Kay doon naman siya katungdagan dito sa kining hawanan sa korte sa mga Sanhedrin. So tingali isig pangutana lang siya. Musunod lang siya sa kining my day ni Peter. Si Peter my day kay ATM at the moment healing the leper. Anak lang siguro ang iyang naibaluan mahitungod ni Jesus. Online lang, tago lang, pero doon ay natun-an mga kaigsunan. Ngunit kini si Jose nga taga Arimatea dili alang-alang usa ka dato o ilado sa mga tao nga iyang kauban apan sa mga disipulo. Dili kay sa makitaan. Publicly di sa makitaan nagsunod-sunod pero nagtuon. Amen? So, malipay ko kung ingana matingali dili kay kamakitaan pero sa balay gatuon dili sa simbahan ka tekno unya pag sa balay gatuon nahimo kang lipon nga tinunan. Ngano man kini si Jose usa ka tinunan ni Jesus apan sa tago lang kay nahadlok siya sa mga kadaguan sa mga Hudyo. Dito butan siya ni Pilato busa gikuha niya ang patay lawas ni Jesus. It's very ironic nga ang mga Sanhedrin nga nagsentensya mao po ang Sanhedrin nga nangayo because he was part of the body, sa judicial body. Siya ang kabahid sa naghusay. Siya nga nagsentensya. Siya nga po ang naghatap pasidungog sa namatay. Siguro gipacheck sa ni Pilato. Makita ka na ito sa Bible. Gipacheck niya, tinuod ba yung namatay? Pangiuulit man ang nabilin. Mga kaigsunan, interesado ba ka sa bisag nabilin na lang? Ni ini mauhi gayon na itubutan siya ni Pilato, ikuha niya ang patay lawas ni Jesus. Unya asa ni gibutan siya mismo plan. Naman sa St. Peter's plan na siya gikulit nga lubog-lubog nga nandaan. Di ba ka na makuha o kining funeral plan na ibalo na siya unsang klase sa lugar. At least makabalo ka. Asa ka ipahigda. Unsang klase nga lugar, usa ka mahalon, asa ibutan, golden heaven ba o dito pas pulong sire, dili man tingali kay plan God. So niining higayon na nagibalo na siya nagplano na daan. Joseph Arimatea was a planner. God bless those who plan. Mga kaigsunan, iyang ipahulam o dito natuman ang panagna sa Isaiah 53:9 nga nahimo sa namatay uban sa kriminal apan gilubong siya sa lugnanan sa mga dato. Amen. Busa makaigsunan tinuod gayud ang pulong sa Dios nga ang Dios sa iyang mga panagna matumang gayud palagpakan nato ang Ginoo. Amen. Amen. Dili basta-basta ning pulong sa Ginoo nga atong gibarugan igsoon. Kini nga pulong na nagnaog natuman o kining usa sa natuman ang iyang matang sa paglubong, specific lugnanan sa mga dato. Amen? So, kaninyo kinakakuha na magplan, dito na mo ilubong sa lugnanan sa mga dato o tingali nakakita na mo sa inyong klase sa lungon. Pero magkaigsunan, ang importante ang atong padulungan. Pangalagad sa takaron, di isang pamagdikta makitaan, nag-ampo ka di makitaan, kuhatag ka nga di mahibataan, may padayon ka pangalagad sa imong trabahuan, sa tago, dili tingali ka nga naakay kanunay nga
accomplishment makitaan sa simbahan, but deep sa imong trabahoan, you have practiced the marketplace ministry nga tanan palibot nimo sa imong trabahoan hibalo. Mga kaigsunan, kini gitawag nga mga sikreto nga mga alagad. Si Joseph Arimatea nga nagpaabot sa panahon sa gingharian sa Dios, nibuhat sa saktong panahon, sa saktong paagi o sa saktong matang nga magkapahimayag sa Ginoo. Si Jose Arimatea mao ni ang gibuhat. Ehemplo siya nga kinahanglan pangitaon din nato ang gingharian sa Dios kanunay. Dili pabugas ang unahon. May manas pastor, kaya bisan di na mo trabaho, makakaon, daw din kami, magkaisunan ang naa sa gingharian sa Diyos, o mangita sa gingharian sa Diyos, ang tanan, ikadugang ra, Matthew 6:33, pilit ka pasagdan. So, niini mo ang bahina magkaisunan. Nakita na to si Jose nga taga Arimatea, usa ka main figure sa burial ni Jesus, because he heard Jesus nag-atiman sa ni Jesus, bisag si Jesus dili na magatiman ni ang itong nagpanahon na. Nga naman, wala ni milagro kay patay na siya. Wala na mabuhat na pagtudlog na niya kay patay na siya. Apan sa katapusan tudlo sa ministeryo sa tawhanon nga paagi ni Jesus sa iyang nasulog nga lawas nga tao giatiman ni Jose Arimatea. Mao na ang tiunay nga gugma. Gugmang anda mo antos. Amen. Gugmang anda mo antos. Ihemplo ni Jesus, ihemplo ni Jose, ihemplo na to na nagkabalutang mo antos. Kaya ang tinuod nga gugma, kabalo mo antos. Ganun daghang managbulat karon, kaya marang asawa dili ta antos. Usa antusa na lang ang batasan niya. Antusa ang imong katungdanan ingon nga bana. Kinahanglan kabalutang mo antos. Kaya kung walay pangantos, dili na tinuod nga gugma, because true love binds. Ang tinuod nga gugma, mubugkos, nga naman tuod kay mo antos. Si Jesus, nahimong na atiman niya, dihang gilubong diha sa garden tong. Okay? Memorial Garden. Nakabantay pa mo? Nga giapa niya ang mga babae dito sa lugnanan ni Jesus. Kung nakita nilang duha ka tao, abi nila usa to kardinero si Jesus naman diay, because expected na ang lugnanan sa mga dato nindot yun. Yung lugnanan usahay sa wag yun, wala ka na, simento lang ang imo makitaan. Magagingsunan, kini nga mao gipamuwang ni Jose Arimatea nga lugnanan, wa pa ginamagamit o katumana sa Isaiah 53:9. Kining paglubong sa Ginoo sa iyang bagong lugnanan nga kinulit sa bato, sumala sa kasulatan, nalubong sa lugnanan sa mga dunahan, usa ka kahigulungan nga katumanan. It's a wonderful fulfillment of prophecy na considering Jesus died sa mga uban sa kriminal, apan nalubong uban sa mga dato. He was so wonderful even sa iyang kamatayon. Kining duha nagsabot sekreto tago nga disipulo na hinumdum ako sa John 3:16. Kana nga bersikulo dito na sa dihang nagigsulti si Nicodemo. Usa-usa kalaking tago nga kining tinun-an. Si Jose nga taga Arimatea o si Nicodemo, classmate or kauban sila, padrino sa Senado. Dito sila sa Judicial Council. Pero sa panahon sa lubong, sila'y may gasto. Muning nindot makaigsunan o naa kay mahimo, kay andam ka magkapasidumo. Bisan pamagwa kay mahimo o maghimo ka pamaaging magkapasidumo, malipay ni anak ang Ginoo. Nipalit sila o expensive linen. It's the very expensive cloth nga diin magkaigsunan usab mauni gamiton pagputos sa patayng lawas o bulburan usab sa mera o alog, usa ka mahalon nga pahumot aron dili kaayo mo baho ang patayng lawas. Makita nato kini si Nicodemo o si Jose nga taga Arimatea, usa ka generous, duha ka generous givers. Nipalit sila ni ini aron pagpahidungog, pasidungog sa atong Ginoo. Magasto sila nga way tihik-tihik kay ni ining pagihang pasidumog ang ilang buhaton. Kung ikaw mo pasidumog, walay mahalon alang kanimo tungod kay mas mahal nimo ang ipasidunggan ni anang mahalon. Makaigsunan,
Dini sa simbahan moingon ta nga kung moingon ta nga pasidungog sa Ginoo atong buhaton kutob sa makaya, kutob sa mahimo, pasidunggan atong Ginoo. Nahinungdo ba mo atong sound system perting mahala. Pero hatagan nato og importansya ang pulong sa Dios, pasidungog ka na sa Dios. Mugasto kita way tihik basta na para sa Dios. Amen ba? Kaya mo ba, murag way tihik basta birthdays anak, pero amot na o panahon sa buluhaton, kinahanglan sa nga dili sa tamang tihik ang atong Dios, dili kuripot ang atong Dios. Usa ka maghingatagon o mubukbok sa iyang panalangin o grasya kanato labaw pa sa mabuhat sa kwarta. Amen? Amen ba? Amen. Mura magkatulgo na. If people were to look the way you spend your finances, kung ang mga tao tanaw sa paagi sa imong paggasto, unsa ka ilang ikalingon? Makita ba nila si Jesus mao'y taas nimo prioridad sa imong kinabuhi? Ning sila, o iya ang tawanan no? Basta pang Ginoo na gani nga mga gasto. Andam gina muguot sa iyang bulsa. Dili laong may bulsa, mabaw ang iyang bulsa para mo gasto para sa buluhaton. Na ay mga tao ngay nga ka-giver makiksunan nga bisan walang-wala na sila ilag yung ibuhos ang ilang mismong nabilin para sa Ginoo. Labaw pa na sa dato. Kini si Jose Arimatea o si Nicodemus talawan pero isog. Sa sinungdanan, wa magpaila, pero sa katapusan, sa paglubong, nakita na dayag at tubangan ni Poncio Pilato na ipangayo ang lawas ni Kristo para mahimong mapasilunggan. Talawan, pero iso. Kubad ka na to, alawan pa kay walay hagit, pero mahimong iso. Kung doon na hagit na kinahanglan, doon na mga sitwasyon na kinahanglan ang imong presensya o pag-alagad, mahimong yun kang maisog. Ay ang gugma sa Dios muhatag ka nato og kaisog. Amen. Kaya kung dili ta isog sa ato pagwa pa ang gugma sa Dios, kay ang gugma sa Dios muhimpit sa gugma ug ang gugma walay kahadlok. Kini sila magkaigsunan, kining duha nitago nga mga kining duha talawan sa sinugdanan pero maisog ngadto sa katapusan sa paglubong sa atong Ginoo. Pero katong mga tinunan ba sila tanan nitago nga mga tinunan. All those public disciples katong 12, 11 na labilin, naghipog ang usa. Ambot sa imutok, pag-igsuon, ang naitabo, wala yun makita hangtod sa paglubong. Si Jose ra nga taga-Arimatea o buwan ni Nicodemo, ang sikretong disipulo na nangisok ni Hangyo kang Pilato o nangahas paglubong sa Ginoo. Atong sundo ng usa ka ehemplo ni ini makaigsunan nga bisag pataliwala sa unsa man imong kahimtang mahimong gamiton kana nga mahimong mapasinunggan ang Dios. These secret disciples used their position and influence to honor Christ. Maybe you don't have the position and influence, but you have opportunities. Una kay kahigayunan nga dili nako maangkon. You are the one who can reach out nimo imong CEO, imong manager, pero sa imong kahimtang, sa imong impluwensya, pwede nang gamiton para kaila ang mensahe ni Kristo. Unsa may imong magamit nga mahimong mapasinunggan ang Ginoo. Huna-huna ako no sa makadali. Unsa kunong bahina nga diin mahimong mapasinunggan nimo ang Ginoo. Lessons from Joseph of Arimatea. We can expect to find secret disciples in the most unlikely places. Dunay tinunan na dili nimo ipaangay naa sa mga lugar na dili paangay. Mismo sa Senado makaigsunan, na ay mga congressman sa House of Congress, na ay mga congressman, sikrito silang ga-share sa ilang isip ka congressman. One time, during sa kining celebration sa Bible Week, si Brother Ed Villanueva mitindog sa tubangan sa House of Congress o misulti siya, nitagaan siya privilege speech of the importance of celebration sa Bible Week. Even the First Lady Lisa Araneta Marcos dito na minaw, pero makainsunan doon na tayo mga tinunan nga ipamutang sa Dios dihas pagagamhanan sa mga lugar na dili mo ipaangay bisan pa man sa BIR. I hope they will not compromise, but they will accomplish the purpose na dihatag kanila sa Dios.
God can even use secret disciples to accomplish His purpose. Dili mo na sila makita sa pulpit. Dili mo na sila makita sa mission trip. Pero they are secret disciples nga makita nimo nga mupunting sa uban para nga makailapod sila sa Ginoo. Nga mohimong mususi sa unsay claim ni Kristo. Number 4 lesson, ang usa ka disciple or secret disciple, secret believer makes a bold stand. Kasama ni Jose Arimatea, they continue to move behind the scenes and receive what they are believing for. Nang dawat niya ang iyang ipangandoy labaw sa hatanan. He had all the wealth, all the riches, and all the influence and the affluence sa iyang community. Pero usa ka butang hindi pangayo, magpaabot ko sa paghari sa Ginoo. Mao ba na ang labaw nga tinguha sa kasing-kasing o hangtod karon material lang gyapon nga butang. Ang sakyanan, ang balay, kining tanan butang atong biyaan. Magkaigsunan kini si Jose nga taga Arimatea, labaw sa tanan ang paghari sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi ang iyang gipangandoy. So natuman sa dihang iyang gibuhat ang angay niyang mabuhat, ginamit ang iyang influensya oportunidad nga sa diyang nabanhaw si Jesus. Sa pagkabanhaw ni Jesus, nakita niya igsoon nga tinuod gayon ang iyang gisunod. Kumbinsido ba ka igsoon nga tinuod ba gayon ang imong gisunod? O kung naapay mo doon mo nga tinuuhan, moingon ka nga basin din tinuod katong akong nasudlan, kini natingali ang Ginoo. Hinahanglan kumbinsido ka nga tinuod gayon, ipamatunan sa paglabanhaw, saksihan atong video clip, may tungod ni ining pagkabanhaw sa Ginoo. Kaya uban ka na to, murag nawala na ang panunduman ng atong gialagaran usa ka Dios nga nabanhaw na buhi hangtod sa kahangturan. Tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Nakakita si Simon kaniya. Wa, kami makaila kaniya. Dito sa dalan. Apan sa pagpikas niya sa pan, nakaila kami kaniya. Sa Imaos? Nganong moadto man siya? Ang kalinaw maanakan ninyo. Nganong nabalaka ka mo? Nganong nagduha-duha man ka mo? Tanawang akong makamot og mga tiil. Ako gyud kini. Hikapa akong makita ninyo. Kaya ang espiritu way unod ug bukog sama sa nakita ninyo kanako. Kinibutangang gisulti ko kaninyo samtang uban pa ko kaninyo. Ang tanang naisulat bahin kanako sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta ug sa salmo kinahanglan nga matuman. Kining naisulat. Ang Mesiyas kinahanglan nga magantos ug sa katuong adlaw banhaw. Ug sa iyang ngalan, ang mensahe sa paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw nga tusta ng nasod. Sugod sa Jerusalem. Kamusak siniini mga butang. Ug ako mismo ang magdalangan hisagisaad sa akong amahan kaninyo. Apan magpaabot kamo sa syudad, hangtod nga makunsad kaninyo ang kahumgikan sa kahitasan. Iyang pagkabanhaw, matuod, o iyang giingon ang maong balita kinahanglan isangyaw. Mas kining pagsangyaw nini pagsugilo nini nagpasabot igsuon nga usa kini kakahibulungan nga butang. Dili ni basta-basta nga butang. Dili na to ni pagkaanon o himuon na natong selebrasyon nga way kahulugan. Daghan karon ang nangaligo sa dagat na gasto. Grabeng kaon. Pero wala matugkad ang kahulugan. Hinumdumi igsuon kini mahinungdanon alang sa Dios. Mahinungdanon ba kini alang kanimo? Usahay sumala lang sa tradisyon apan palauman ato magkaigsunan pinagi sa kondiksyon. Dunay hugot nimo nga pagtuo nga kini akong ituuhan. Buhi nga manluluwas o dili basta-basta nga pananagan. Inandaman, dili duka-dukaan ang simba. Ay usahay
Kung naiuban nga basta na lang simba, sige scroll sa ilang cellphone ka bulong simba, sige duga-duga ka bulong simba. Manungdanon ni ang pagkabanhaw sa Ginoo, buhi ang atong yalagaran, buhi nga pagsimba ang kinahanglan. Palakpakan nato ang Dios. Pakpak nga buhi. Amen. Buhi nga pagtuo, buhi nga pangalagan, buhi nga serbisyo, andam nga mo antos. Dili ta maguna sa atong kaugalingong gusto apa nakabubuton sa Ginoo. Kaya gani, may mga panahon na sila si Pedro misulod sa lubnganan. Pagkataw-taw niya butusap sa Simon Pedro, sutihan siya sa iyang mga kaubang classmate na babae. Abi nila chismis. May imbestigar sila niya to sa lubnganan, may laos siya sa sulod sa lubnganan, nakita niya ang panapton. Ang panyo magiputos sa ulo ni Jesus, napilok na ang panyo sa usa ka lugar nga lalain sa mga panapton. Murag way kahulugan no. So may panapton, so may panyo. Napaminaw igsoon. Kuni ang ilang nabatasan sa una. Sa mga Hudyo, pag mukaon ang agalon, kung piluon pagani niya ang iyang table napkin, kung pasabot, ayaw ilang tigil mo balik ako. Okay. Ang mensahe sa Diyos sa diyamingon siya sa dabanhaw, nabilin ang usa ka mensahe nga pinilog nga panyo. Ang buti pasabot, mo balik ako. I shall return. Mo balik ko para kaninyo. Naapakay balikan sa Ginoo nga mga magtotoo. Napakasay balikan. Kung pananglitan, muna'y kakanlukan sa uban nga maato sa kawas nga bana, napabakay balikan ako nga pamilya. Usahay hunahunaan ninyo, kung mga mo gawas, siguro ignay mo ba na dong ay kabalaka, na nakay unaya ko kay mabalikan. Ang atong anak, tulo, muupat ni, kung bisag wala ka, kuyaw na. Kaya napabay ko'y balikan. Napapakoy mapaabot. Yes. Natay mapaabot, dilipagya sa itong paglaong. Kaya itong paglaong igsoon. Kung sa kapaglaong nga buhi, kaya buhi ang atong nilauman. Amen? Buhi ang atong nilauman. O siya mabalik, taliwala sa mga kahintang ng panahon ng kalibutan, balikan kanya. Balikan kagyod niya. Amen? Ibig pasabot, kung mayon nga ni balikan tagip ka, duhana ka, meaning, kung kontra mo, pantay ka. Pero kung mahal ka niya, pasabot, nga naa siya'y iandang, kung may mapaabot ka kanya, balikan ka niya. Amen? Dili siya mo balik sa usa ka kalibutan, nga kanunay lang kapilihan. Balikan niya ang Kristohanon nga madaogon. Amen. Pusa nga mo ni atong bansay, pagbansay-bansay mo ni atong training karon sa pagkinabuhi nato kinahanglan matag adlaw madaogon. Our choices mao ni magkaigsunan nga duna ditay pagabuhaton. Pangutanan nato unsa may imong gibuhat alang sa imong agalon, alang sa Ginoo. Unsa may gibuhat nimo karon sa manana? Na ba kay nabuhat nga nakapalipay sa Ginoo? Nagwalita ito pinisanto mahitungod sa relasyon sa isip kausa sa napito ka pulong, tulo duha ka pulong mahitungod sa relasyon sa usa-usa. Nakabay nabuhat sa imong isip ka tao, isip ka imon, o sulod ba sa pamilya? Another question is, kinsa ba yun na imong Ginoo nga gipaabot? Kung sa may imong gipangando yung gipaabot, pasin sa tanang butang yung imong gipaabot ng alagad, nagpaabot kang madato, bahalag din ta mga dato. Ang importante, maangko na to ang pinakadato na mao ang Ginoo. Amen? Amen. Doon na kita magtiayon. Nagbuwag sila. Nagdesisyon sila magbuwag. Ingon ang asawa. Magbuwag na ta. Ako ang tanang bata. Biyakan ta ka. Ingon ang bana. Suot ko. Bahalang imo ang anak. Tanan mga anak. Basta kay ako ang inahan. Huwag niya po kada yung pagbuwag.
tanan na ang Ginoo di yung kapasagdan sa Ginoo. Ay yung pakikuwag sa Ginoo. Ay yung plano nga mubugnaw ka na kay usay ka kaidok ta sa walay ang tuyo niya na igsoon para ka mahimo mahibata o mahibalik ngadto sa pagigugma sa Dios. Magampo na ta. Andam na mo magampo, manindot ang tanan. My last question is, gamiton ba nimo ang imong kahigayunan sa lapi o kaisog pagbarog sa tinuod? This is the time nga di natamag tinalawan nga Kristiyanon. Maisog ang mubarog, bisan ng hanggat ang atong barkada siyat sa pre. Di na ko anak pre, kabalo lang mo udili. We're born to say no and say yes to the Lord, no to the devil. Doon na kabay kaisog mo barog kung sa'y tinuod. Mga eksunan, makadawat kas kinharian. Bisan pa man, di makita madayak sa uban na pag sa sulod ni mo iksoon, mo resulta o aksyon, doon na kay buhatong pasidungo alang sa Ginoo.